Gamit ang mga saan ng puno, panay ang hampas ng mga residenteng yan sa Peru para subukang kontrolin ng wildfire. Sa report ng local media, isa na ang nasawi dahil sa mga sunog. 16 naman ang nalason dahil sa nalanghap na usok. Pinangangambahan din ang epekto ng wildfire sa Bolivia na kumarat na sa halos 4 na milyong ektarya ng lupa. Nagdeklara na ng national emergency roon. Sa Amerika, ekta-ektaryang lupain din ang napipinsala ng wildfire sa ilang counties sa California. Kabilang dyan ang San Bernardino County, Orange County at Lake County. Inilikas na ang mga residente sa ilang lugar na malapit sa mga sunog. Nagharap na sina dating US President Donald Trump at US Vice President Kamala Harris sa panibagong presidential debate ng 2024 US elections. Kinumpara nina Trump at Harris ang Estado ng Amerika sa ilalim ng mga administrasyong Trump at Joe Biden pagdating sa pagresponde sa COVID-19 pandemic, pagkontrol sa inflation at US border policies. Nagpalitan din ng sagot sina Trump at Harris tungkol sa iba pang issue gaya ng abortion, paglikha ng trabaho, pagsugpo sa krimen at papel ng Amerika sa gyera ng Israel at Hamas. Naungkat din po sa debate ang resulta ng nakaraang US presidential elections at ang papel umano ni Trump sa US Capitol riot noong January 2021. Itong unang beses na nagharap sa debate sina Trump at Harris matapos umatras ni Biden sa presidential race noong Hunyo. Wagi ang Digi-Docu ng GMA Integrated News Digi Labs sa 2024 Bantog Awards for Science Communication ng Department of Science and Technology. Ang episode nitong Ang Plastic Mo, The Philippine Plastic Problem, ang kinilalang Best Science and Technology Investigative Story, Audio-Visual category. Sumentro ang episode sa matinding plastic pollution sa dagat at kung paano ito nakakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda at supply ng pagkain sa bansa. Matagal nang tinatalakay ng GMA Integrated News sa lahat ng platforms ang epekto ng climate change sa ating bansa, katulad ng award-winning special report series na Banta ng Nagbabagong Klima. Kinikilala sa Bantog Awards ang mga may natatanging ambag para lalong magka-interes ang mga Pilipino sa science and technology. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang lalaking responsable umano sa pagnanakaw ng 4 na motorsiklo sa Dumaguete, Negros Oriental. Ayon sa mga otoridad, kakilala ng sospek ang karamihan sa kanyang mga biktima. Isa sa mga biktima ang nagreklamo at sa isinagawang follow-up operation, nahuli ang sospek. Inaalam pa kung may kasabwat siya. Wala namang pahayag ang sospek. Iniimbestigahan din ang mga taong bumili sa nakaw ng mga motorsiklo. Sumuko sa National Bureau of Investigation NCR si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog na nasa self-imposed exile abroad. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, sumuko si Mabilog sa NAIA Terminal 3 sa Pasay kahapon. Noong 2017, umalis sa bansa si Mabilog matapos siyang idawit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa drug matrix. Pero formal siyang inaresto ng NBI dahil sa mga kaso niyang graft at paglabag sa Code of Conduct ng Public Officials. Kaugnay ito sa pagpabor umano ni Mabilog sa isang towing company para sa public-private project sa kanyang lungsod noong 2015. Dati na itinanggi ni Mabilog ang mga akusasyon. Nakakulong ngayon si Mabilog sa detention facility ng NBI sa Ermita, Maynila. Mga mare at pare, ano kaya ang say ni Gabby Garcia matapos siyang ma-name drop ng Ruru Madrid ka-lookalike contestant sa It's Showtime? Lang si Kaloka-like. I'm happy for both Bianca and Ruru naman talaga. And it's nice to see them happy din together. Yan ang sagot ni Gabby nang matanong ng inyong mare. Sa pagbabalik kasi ng Kaloka-like segment ng It's Showtime na Phase 4 na, isa sa mga contestant si Kaloka-like Ruru Madrid in Black Rider attire. Sakto, si Bianca Umali ang isa sa mga hurado na girlfriend ni Ruru. Kaya naman, binirong tanungin si Kaloka-like Ruru kung sinong artista ang pinag-aawayan nila ni Bianca. Sabay name drop ng pangalan ni Gabby. Naging magka-love team sina Gabby at Ruru sa ilang Kapuso series. From Binyan, Laguna ang nasa spotlight ngayong Miyerkules. Batang lalaki na very mature sa kanyang wisdom. Heto raw ang patunay riyan. Gusto ko po, kausapin niyo po
Ako ba, bago pa kayo magkayit? Dapat po, ang nanay at tatay, kakausapin po yung mga anak niya. Yan ang eksena matapos mapagsabihan ang nooy 3 years old na si Nick Hernan dahil sa slight na kakulitan. Imbes na mag-tantrums, sa pakikinig sa paalala ng kanyang mga magulang. Malambing din ang bata habang ipinapaliwanag ang kanyang side, kaya ang netizens hanga sa gentle parenting ni na mommy at daddy at sa pagiging vocal ni baby. Ang sweet moment, 1 million na ang views. Deserve maging Trending! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.